Topic for today is about keyword theme. So, yung na-discuss natin last time is about segmenting your keywords. No? Yung segmenting your keywords last time by their user journey. So, pag na-segment mo na sila by user journey, kailangan mo silang segment further into theme, yung keyword theme, which is yun yung magiging ad group mo. Yung ad group is sa isang campaign, mayroon kang campaign, and sa loob ng campaign, meron kang ad groups. Okay? So, yung ad groups mo, paano mo i-define ilan ang magiging ad groups mo? So, depende yan sa keyword theme mo. Depende sa gaano kadami yung keyword mo. So, for example, ito yung mga keywords natin na na-define na natin. Ngayon, kung gagawin natin ng theme yan, paano mo gagawin yun? Tsaka, bakit mo kailangan siyang gawin? Kasi, madaling gumawa ng ad copy pagka meron kang keyword theme. Kasi kung lahat ng ito, nasa isang ad group lang, mahihirapan akong gumawa ng ad copy. At saka, mahihirapan akong isatisfy yung metric ni Google kung ang ad copy ko ba is excellent na. So, pag nag-set up tayo ng campaign, makikita niyo yun. Yung scoring or yung metric ni Google pagdating sa pagsusulat ng ad copy. Isa yung reason. Kailangan natin ng keyword theme kasi magiging easy yung pagsusulat ng ad copy dahil sa relevance. Tapos, pag meron kang keyword theme, tinutulungan mo din yung algorithm na matutunan niya is, ano ba yung topic ng keyword na to? Tungkol saan ba tong keyword na to? So, pagka gano'n, it will help you din na kung maganda yung ad copy mo, matutulungan kayo to get high click-through rate. Yung click-through rate yung mga mag-click ng ads mo. So, magiging mas relevant sila. So, kunwari ito yung mga keywords natin ito. Paano natin sila i-arrange into theme? Diba? Okay. So, gawa tayo ng theme based dito sa keywords natin. Anong common dito, GA? Let's read that. Beginners. Post guitar for beginners. Yeah, put it for so, beginners. So, isa yan. So, nakikita ko, beginners. Ayan. So, meron na akong beginners. Tapos, ano pa yung nakikita mong most likely, bukod dun I see the word tutorial a lot. Actually, ito, sila yung mukhang magkapareho kasi pareho silang instrument. Oops. Pareho silang instrument. So, magkakaroon ako ng instrument. Diba? Beginner instrument. Okay, tapos, meron, sabi mo, tutorial, no? Tutorials, yes. And, so, magkakaroon tayo lahat ng tutorial, lalagay natin dito. Yung tutorial ba tsaka lesson? Pareho, di ba? Ay, overlap sila. may yung meaning, tutorial. Overlap sila. And, so, malamang isasama ko din yung lesson dito. Yan. Lesson. Lessons. Okay. So, tutawagin natin itong mga tutorial and lessons. Tutorial and lessons. Yan. May dalawang theme na tayo ngayon. So, mas naman, ililipat ko din to. Tutorial. Yan. Tapos, ito na yung third theme natin. Ito, so malamang ang magiging pangalan nito is techniques. Okay, techniques. Yan. So, simple lang, di ba? Simple lang gumawa ng keyword theme. Tingnan mo lang ano yung common sa kanila. Either in meaning, o kaya yung mga common words. Ganun din tinitingnan ng algorithm eh. Tinitingnan din niya yung meaning or yung topic, paano yung relationship ng mga keywords within a certain ad group. Kaya, napaka-importante na meron kang mga ad group. Naka-segment sila. So, ang tawag na doon is keyword theme. Naintindihan mo ba, GA, yung keyword theme? Yes. Ayos? Yes. You group it based dun sa nila. Common na characteristics. Yes. Okay. So, if naintindihan mo na yung keyword theme, pupunta na tayo sa next lesson, which is keyword match type. All right.